Isang magandang umaga po sa bawat isa. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sama-sama pong tumayo. Ating pong palakpakan, ating pong pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Sapagkat ngayong umaga, maraming dahilan po tayo upang magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Mayroong hininga na nagmumula sa Diyos. Mayroong lakas, may kagalakan at kapayapaan na laging handog sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya ngayong umaga, aking mga kapatid, let us worship the Lord with all our heart. Let us seek Him with all our heart. Hallelujah. Praise God. Lord, hallelujah. Father God, I come into your presence. Lord, with all my heart I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to seek your face. Father God, I come into your presence. With all my heart, with all my heart, I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to see your face. Show me your presence, oh Lord. Show me see you are loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near your presence, oh Lord. Father God, I come into your presence. With all our hearts, Lord. With all my heart, I come to sing your praises. We want to feel your embrace. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to seek your face. Draw me near your presence, oh Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw
Hallelujah, hallelujah. Ito ang sabi ng ating inawit. Aking Ama, sa iyo ay lumalapit. Buong puso sa iyo ay umaawit. Ang yakap mo'y ipadama, ang pag-ibig mo't habag. Hangad ng puso na ikaw ay makita. Ilapit mo ako sa iyo, Panginoon. Ilapit mo sa iyo, O Diyos ng pag-ibig. Tanging ikaw lamang aking sinasamba. Ilapit mo ako sa iyo, aking Ama. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal naming nasa langit, na puno ng habag at awa. Pinupuri, sinasamba at dinadakila ka namin sa umagang ito sa patuloy mong pagmamahal at pag-ibig sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagsalansang sa iyo ay nariyan ka, patuloy mong inaabot ang aming mga pangangailangan, spiritual, physical, maging emotional man, Panginoon. Lubos din po kaming nagpapasalamat na sa nakalipas na taon ng 2025, hindi mo po kami pinabayaan, Panginoon. Itinawid mo kami at sa taong ito ng 2026, ay dalangin din po namin patuloy kaming samahang muli sa pagtahak namin sa mundong ito, Panginoon. Lalo tigit ang aming patuloy na inihingi sa iyo ang aming espiritual na pamumuhay, Panginoon. Dumadalangin po kami, O Diyos, na lubos naming makilala at maunawaan ang iyong mga salita na aming mga pinag-aaralan. Dalangin din po namin na ang bawat isang naririto na may mga dalahin at suliranin ay punuin mo ng iyong abag at awa upang sila man din ay magkaroon ng kapayapaan at maabot ang mga dalangin nila sa iyo, Panginoon. Sa iyong lingkod na iyong gagamitin ngayong umaga sa pagpapahayag na iyong mga salita, ikaw po ang manguna, ikaw ang mahayag at ang iyong kaluwalhatian. Patuloy po namin itong maunawaan sapagkat ito ang nagbibigay sa amin ng lakas at tibay ng aming pananampalataya. Lalo't higit ang aming inihintay at inaasam na buhay naming pag-asa. Ang makasama at makapiling ang aming Panginoong Yesus sa kanyang muling pagbabalik. Dalangin namin patuloy sa pagsama at gabay ng iyong Santong Espiritu. Ang lahat po ng pagpupuri, pagluwalhati ay tanging para sa iyo lamang, Panginoon, aming Ama. At lahat po ng ito ay aming idinadalangin sa iyo sa tanging pangalan ng iyong anak at aming Panginoon at tagapagligtas, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Good morning po sa lahat. I-welcome po natin ang bawat isa sa oras na ito. At sa biyaya ng Panginoon ay muli tayo nagkasama-sama, magkakapatid sa Panginoong Jesucristo. At atin pong i-welcome ang ating bagong nakasama, si Sister Grace Ann Katapusan. Nasa po ang ating kapatid na Sister Grace Ann. Sister Grace Ann Katapusan. Gayon din po si Sister Rodessa de la Cruz. Ayan, salamat po sa Panginoon sa inyong buhay. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Ayan. Welcome po sa lahat. Ayun. Thank you, Lord. Maaari na po tayo maupo. Kamusta po ang inyong unang linggo? Pangalawang linggo na pala. Akala ko po first Sunday pa. Second Sunday na ano po. Kamusta po ang January? Malamig po. Malamig po ano? Malamig. Masarap pong matulog. Ayan, enjoy lang natin kasi ilang buwan lang. Magbabago na naman ang klima dito sa ating lugar. At ako po'y nagagalak. Sana po nagagalak din kayo na makita niyo inyong kapatid sa pananampalataya. Ayan. So ngayon po ang ating, as promised, ang ating pong pag-uusapan sa buwang ito hanggang February ay yung ating goal sa buhay, pananampalataya. Yung laman ng ating prayer request
Yung reason kung bakit tayo nagpapagalat, nagtitiis sa buhay pananampalataya. Madali po ba yung buhay pananampalataya? Madali po ba? Di ba maraming struggle? May mga pagsubok, pero alang-alang sa pananampalataya, binibigyan tayo ng lakas ng Diyos upang makapagpatuloy. Naalala ko sabi ni Pastor Porfing dati, kung ang lahat ng pumapasok sa iglesyang ito ay nagpapatuloy, kulang na yung building natin. Tama po ano? Ang dami hong pumapasok na hindi nakakapanatili. Sila po ay nawawala, walang balita. Pero sa lahat ng mga nagpapatuloy at ng katagumpay, alam niyo yung salitang nagtitiis. Amen po. At dahil kaya tayo nagtitiis, yun yung pag-uusapan natin. Bakit tayo nagtitiis? Bakit nga ba tayo nagtitiis, mga kapatid? Para saan yung ating pagluha sa panalangin? Para saan yung pagbabata natin sa pananampalataya? Kasi meron tayong goal na isang araw makakapiling natin ng Diyos sa kaharian niya. Na isang araw, i-award sa atin ito yung kinapapanabikan ko kasi. Yung bang awarding ceremony. Yung ite-turn over yung key ng room mo sa langit. Promise sa atin ng Panginoon yan, di ba ba? Aalis ako. Pag ready na yung lugar mo, babalikan kita. Ipagsasama kita doon sa aking lugar na pupuntahan. Yun ang napakasarap eh. Habang ang Diyos ay hinahanda, habang si Jesus hinahanda yung lugar natin, dapat faithful tayo nag-iintay. Kasi baka pag binalikan tayo doon sa spot, wala na siya eh. Hindi na nakapagtiis. So marami tayong bagay na pinagtitiisan na wala namang katuturan. Pero yung buhay pananampalataya, lahat ng pinagtitiisan mo kapatid, alang-alang sa iyong pananampalataya kay Kristo, magbubungay ng kaluwalhatian pagdating ng araw. At yun yung ating pag-uusapan simula January hanggang sa February. So ang ating pong topic ngayong umaga ay Treasures in Heaven. Ayan. Sino po ang maraming laman ng ang libreta sa bangko? O zero balance na. Ang marami na lang yung utang. Kayamanan sa langit. Ang alam lang natin, kayamanan sa lupa. Yung iba, maraming ari-arian. Ang iba ay maraming naipon sa bangko. Yung iba, sama na lang ng loob ang naipon. Yung iba, libreta na lang, pero wala nang laman yun. Ba't hindi ba itapon? Remembrance na isang bahagi ng buhay ko, marami tong laman. Ala-ala na lang. Ang pag-uusapan natin ay treasures in heaven, kayamanan sa langit. Gusto niyo po ba magkaroon ng kayamanan sa langit? Ayan. Lahat ng nais magkaroon ng limpak na kayamanan sa langit. Maaari po bang pumalakpak sa Panginoon? Ayan. Kapag ka alam mong marami kang impok, di ba? Ito, honestly speaking, kapag alam mong meron kang pera sa bangko, less yung trouble. Yung panggastos. Bawas. Psychologically speaking, nagbibigay talaga siya ng kapanatagan. Pero kapag wala yun, parang kang takot humakbang, parang takot kang dumating yung bukas. Kasi bakit? Yun yung ipagpe-pray mong bawal kang magkasakit. Kasi kapag nagkasakit ka, lalo't pag malubha, alam mong wala kang panggastos. Na in a sense, meron siyang binibigay sa tao, sa kanyang kaisipan, nakapanatagan, pero napakaliit na porsyento lang yun. Pero yung pag-uusapan natin yung kayamanan na nakatago hindi dun sa bangko, kundi nakatago sa langit. Sobra-sobrang kapanatagan ng ibibigay sa atin ito. Tayo pong lahat ito, atin pong tunghayan sa Mateo chapter 6, verse 19 hanggang 21. Ang kayamanan sa langit. Verse 19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Verse 20, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang
at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Ikaw ang nag-iisang banal, banal at walang hanggang kabanalan ay tanging sa iyo lamang. Ngayong umaga, Panginoon, ipasilip mo sa amin, O Diyos, yung aming inaasahan dyan sa langit. Ipasilip mo sa amin ang naghihintay na pamana mo para sa aming lahat, ang kayamanan na nakatago sa isang safe na lugar kung saan walang maninira, walang magnanakaw na kayamanan namin sa langit. Panginoon, ipaunawa mo sa amin ang maliwanag upang ang kayamanan ito'y magdulot sa amin ng lakas, magdulot sa amin ng pagpupursigi, magdulot sa amin ng katyagaan sa pananampalatayang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na makaunawa. Ibigay mo sa amin ang iyong Santong Espiritu ng kaunawaan, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, makakaupo na po tayong lahat. Unang salita, huwag. Huwag agad. Verse 19, sabi niyan, huwag. Huwag daw kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Ibig bang sabihin niyan ay isara na yung aming bank account? Yun ba ibig sabihin nun? Huwag na ba kaming magsubi? Merong kasabihan ng matatanda, atin po ba? Kapag may sinuksok, may madudukot. Kaya yung walang sinusuksok, sa bulsa ng iba, nandudukot eh. Dapat, sarili mong ipon, sarili mong dukot. Ibig bang sabihin, wag na ho kaming mag-ipon, wag na kaming magsubi, wag na kaming gastusin na ba namin lahat? Maging one day millionaire na ba kami? Huwag kayong mag-impok eh. Huwag mag-impok, huwag mag-ipon, huwag magtabi. Yan ba yung gusto niyang sabihin? Sabi niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sabi po sa Kawikaan, chapter 6. Naalala niyo po yung langgam? Langgam. Sabi niya, tingnan mo ang mga langgam. May langgam po sa church, baka po kayo makagatan. Mayroon dyan langgam. Sabi niya, tingnan niyo sila. Nasubukan niyo na po bang tingnan? May wisdom pala yung ginagawa ng langgam na tinuturo sa atin. Sabi niya, ikaw na taong ubod tamad, aray. Pamumuhay ni masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Ano ba ginagawa ng langgam? Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak. Ang pag-iimbak, ibig sabihin nag-iipon. Tama po. Sabi ng Kawikaan, tingnan mo yung langgam, sila nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Ibig ko bang sabihin, magkakontra ba yung Kawikaan 6 sa Mateo chapter 6? Sabi ng Mateo chapter 6, huwag ka mag-impok. Pero sabi ng Kawikaan, tingnan mo yung langgam, matuto ka sa kanya, siya nag-iimbak. Mag-imbak ka din. Ayan. So, hindi sinasabi ng Mateo chapter 6, huwag kang magsubi. Hindi niya sinasabing maging bulagsak. Tama ba yung term? Maging bulagsak ka sa pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Yung waldasin mo ng isang araw, yung budget pang isang buwan. Tapos hingi ka na lang sa nanay mo ng kakainin mo bukas. Hindi daw ganun ang sinasabi. Ang sinasabi lang, Kawikaan chapter 11 verse 4. Kaya sabi niya ganito. Sabi sa verse 4, ang kayamanan ay walang kabuluhan sa araw ng puot. Ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Yung daw kayamanan ay relevant lang siya dito sa lupa. Pambayad ng bills, pambili ng gamot kapag may sakit, pangbayad ng tuition fee. Yung kaka-enroll lang namin kahapon ng aking anak. Kung ako hindi mag-iimpok, papayag ba kayo, hihingi ako sa inyo ng pang-tuition fee? Hindi ganun ang tinuturuan ng Panginoon. Yung pangangailangan mo, hihingin mo dun sa mayaman mong kamag-anak. Hindi ganun. Magmumukha tayo na mamalimos.
Ang sinasabi lang niya, yung kayamanan daw sa lupa, wala daw siyang kabuluhan dun sa araw ng judgment. Wari bang ganito? Ibibigay yung hatol sa isang tao. Pero sabi niya, wait lang, bago mo ibaba ang hatol, alam mo ba, na bilyong piso ang aking pera na naipon. Wala lang, baka lang sakaling magbago yung isip mo. Imbis na parusahan mo ko, i-consider mo yung aking ipon sa lupa. 100 hektarya ang aking ari-arian. Wala lang, baka gusto mo lang, wag na akong parusahan dahil sa dami kong ipon. Sabi ng kawikaan, kahit gaano kadami ang ipon mo, wala yung kabuluhan doon sa araw ng paghuhukom. Useless. Kaya siya nagiging walang kabuluhan. Kung gagamitin mo siya sa eternity, wala siyang kinalaman. Yung currency doon, zero. Hindi mo siya magagastos sa langit. Merong mga kultura na doon sa kanilang libing, nilalagay yung kayamanan. Chinese yata yung ganong klase ng kultura. Nagkakaroon ng miniature ng mga sasakyan. Miniature ng bahay. Pero yung mga alahas, nakakasya doon sa kanyang libingan, nilalagay. Ginto, pera. Kasi bakit? Naniniwala sila. Kung mayaman sila sa lupa, mayaman na rin sila sa langit. Anong gagastusin nila sa langit kapag wala silang baon sa kanilang libing? Ang sinasabi ng kawikaan, yung naipon natin rito, irrelevant siya sa langit. Pati ba yung aral? Kahit ba okay may masters? Kahit pa. Kahit ba okay may doctoral? Wala ba yung bearing? Wala. Kahit ba naging kagawad ako? Barangay tanod? Wala lahat eh. Kahit naging presidente ka, wala rin. Hindi ba yun ang iniipon talaga natin? Pumasok ka sa isang bahay ng isang magulang na masinop. Makikita mo yung pagsusuot ng toga mula daycare hanggang doctoral nakasabit sa dingding. Hanggang dito lang yun. Hindi ko sinasabing huwag niyong gawin yun. Ang sinasabi natin ngayong umaga, treasure yan sa lupa. Na hindi pwedeng ihambing sa treasures in heaven. Huwag ho kayong magbebenta ng ari-arian. Ano po? Baka po pagkatapos ito mabalita namin, yung mga tiga TCFC, wala ng ari-arian. Bakit? Kasi yung pastor na nag-preach, wala na raw yung kabuluhan. Hindi ko po sinasabi ha. Ayan. Ang sinasabi ng kawikaan, yung lahat ng ating naipon dito sa lupa, hindi natin siya pwedeng ipagmalaki sa langit. At never natin siyang madadala. Ayan. Maliwanag po, Ano yung mga kayamanan? Ito yan. Mag-amen na lang kayo kapag marami kayo nito. Number 1, literal na yaman. Pera! Alam niyo na po, Ginto. Pilak. Ari-arian at mga bagay na madaling masira o manakaw. Material na pag-aari. Bahay. Lupa. Damit. Meron pala mga damit na mahal, May damit palang mahal. Kapag daw tiningnan mo si Jinky Pacquiao, ayun, lahat daw nang nakalagay sa kanyang katawan, milyon. Tayo, sanay lang tayo sa okay-okay. May mamahalin palang damit. Alahas. Ito, alam ko, merong mamahaling alahas. Ano mang bagay na panlupa. Ito pang isa, panandali ang kaluwalhatian. Kapangyarihan, naluklok bilang mayor, naluklok bilang isang executive officer ng isang kumpanya, CEO. Alam nyo kapag nalalagay ka sa kapangyarihan, kapag hindi na-handle ng tama, lumalaki ulo. Tumataas ang pride. Tama po. So panandali ang kaluwalhatian. Bakit panandalian? Kasi isang araw papalitan ka rin bilang CEO. Papalitan ka rin bilang isang mayor. Papalitan ka rin. So panandalian siya. Katanyagan. Yung popularity na tinatawag. Sikat ka ngayon. Paano bukas? Baka malaos ka na.
Pati ba yung katanyagan, hindi ba pwedeng ipagmalaki yung sa langit? Lord, marami kang na-compose na worship song. Papasukin mo ko sa langit. Lahat yun talaga, sarili mo. Yung iba po, AI. Yung katanyagan, hindi rin pwedeng ipagmalaki sa langit. Lahat ho ng aking, ng Nobel Prizes ng mga tao sa lupa, wala ho yung bearing sa kayamanan sa langit. Wala pala. O reputasyon. Dito po talaga malaki ang nagiging problema ng sangkatauhan ngayon. Yung reputasyon niya. Kailangan malinis. Itong hindi naman lingid sa inyong kaalaman, yung nangyayaring hearing, hindi ko gustong papalungkutin ng inyong umaga. Pero alang-alang lang sa pag-uusap natin ngayon. Hindi ho ba yung mga nasa gobyerno ngayon ay matataas po aral nila, tama? At merong isang, hindi natin alam kung nagpakamatay, pinatay, o talagang patay. Pero dahil hindi niya na makayanan, sabi ng iba, yung pressure ng atake sa kanyang reputasyon, ginawa na lang niya yun. Naalala ko sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, may isang general, Angel Loreyes. Nasa kasagsagan sila ng investigation doon sa kanilang corruption na ginawa. Alam niya po ginawa niya? General, nasa harapan ng puntod sa Loyola na sa Marikina, pastor, sa puntod ng kanyang mga magulang, binaril niya yung kanyang sarili. Kasi lahat ng investigation naglilid papunta sa kanya. Yung kanyang marangal na pangalan, yung kanyang reputasyon, sinisira ng mga nagawang mali sa buhay ng tao. Kapag reputasyon na ang nakasalalay, pwede palang magpakamatay ang tao. Sobrang iniingatan ng tao yun. Sabi ng Diyos, yung reputasyon, wala yun. Wala siyang bearing pagdating sa langit. Wala siyang point system. Wala siyang merit. As in, wala. Zero. Lahat yun pang lupa. Sa verse 19, sinasabi pa, dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Nanakawan na po ba kayo? Sister Amor, napatango. Sister Gina. Sino pa po ang nanakawan na? Sa amin, wala namang nanakawin. Si Eggy, si Brother. Yun pong iniipon na pera, papel po yan, ano po? Isang araw nakapanood ako sa isang bahay ng matanda, marami siyang inipon. Pero yung kanyang inipon na pera, kinain ng anay. Kasi nalimutan niya kung saan niya tinabi. Nung pagbuklat, inanay na. Nasisira kasi eh. Nasisira. Pero ang pinakang hindi maganda, hindi lang yung kayamanan ng sinisira. Ang insekto, kalawang, mga magnanakaw, sinisira yung value ng yaman at inaalisan siya ng value o ng halaga. Pero ang higit na masamang nangyayari, hindi lang ang kayamanan, kundi yung nag-iimpok ng yaman, mismo ang sinisira. Bakit po? Dahil, isipin nyo, alang-alang sa promotion, yung magkaibigan nag-aaway. 10 years, 15 years, 20 years na magkasama sa trabaho. Alang-alang sa promotion, magkakaaway sila. Kasi bakit? Kasi plus 25,000 na sweldo. Dapat mag-compete kayo sa isa't isa. Hindi siya nagiging friendly competition. Alang-alang doon sa sasahurin, sa promotion, sisiraan nila ang bawat isa. Sino ang sisira? Yung tao na nag-iimpok. Kasi naghahangad siya ng yaman, ipagpapalit niya yung pagiging magkaibigan. Mga kapatid, mas mahalaga po yung pinagsamahan kaysa budod sa pera. Maraming sad story na ganito.
Dahil sa kapirasong lupa, nagsusumpa ng mga magkakamag-anak. Tama po. Maraming nagpantay na ang paa na hindi nag-uusap. Bakit? Kasi po yung muhon ko, binago niya. Akin po yung parcel ng loting yun eh. Kaya sinusumpa akong magpantay man ng paa ko, hindi ko siya babatiin. Bakit? Masyadong attach yung kanyang puso dun sa kanyang 5 square meter na lupa. 5 square meter lang pala. Hallelujah. Hindi po 5 hektarya. O bakit nagbago ang timpla? Parang yung 5 square meter, katawa-tawa. Pero pag 5 hectares, may karapatan ka ng sumumpa sa kapatid mo. Kapatid po to sa dugo, hindi po kapatid sa pananampalataya. Pero marami nagkakasira. Kasi yung isang tao na naghahangad ng sobrang kayamanan, sinisira siya ng kayamanan. Okay lang masira yung kayamanan eh. Pero ang pinakamahirap sa lahat, yung mismong tao na naghahangad ng kayamanan, siya mismo yung sinisira. Huwag mo natin ipagpapalit yung pagiging magkapatid. Yung pong pera, pwedeng kitain. Kapag maliit na halaga, ilista mo na lang sa tubig. Tapos magbati na kayo, pwede ba yun? Pwede mo pang kitain yung pera, pero yung kapatid mo, sa dugo ha, batiin mo na. Naghihingalo na eh. Kita niyo po kung paano sinisira ng kayamanan yung tao, yung kanyang puso. Binabaliwala niya yung pinagsamahan, binabaliwala niya yung dugo, binabaliwala niya yung bilang magkapatid. Kasi mas mahalaga sa kanya yung yaman ng mundo. At maraming pumapatay, makakuha lang ng kayamanan ng mundo. Tama po ba? So ganun siya kasama kapag hindi mo na-handle ng tama. Kailangan i-manage lang natin yung kayamanan. Huwag nating hayaan yung kayamanan na mag-manage sa ating buhay. Gamitin natin yung kayamanan, huwag na tayong magpapagamit sa kayamanan. Kaya mga kapatid, kung mayroon tayong sigalot sa lupa, tayo mga nakaupo rito, manalangin tayo. Ipagpasa Diyos natin yung bagay na yan. Bakit? Mas mahalaga yung kapatid mong yun kesa doon sa lupang pinag-aawayan niya. Baka manahin pa po ng mga anak niyo yun. Dito namatay si Itay. Kasi nakita niyo yung nag-aapoy mong damdamin para doon sa lupang yun. Yung galit niya, ililipat mo lang doon sa anak mo. Dapat sa'yo palang tapusin mo na. Kasi hindi maganda yung kayamanan sa lupa ay magiging hadlang para magiging daan para magkasira kayong dalawa. Kaya sabi niya, sinisira, hindi lang yung kayamanan, pati yung tao, sinisira. Higit na mahalaga ang pamilya kaysa sa anumang yaman ng mundo. Amen ba yun? Huwag kang malilito sa pagpili sa dalawa. Pamilya pa rin pipiliin mo kaysa dun sa pera. Namimihasa na po eh. Mas mahalaga siya dun sa kayamanan mo. Kasi ang pera pwedeng kitain, pero yung buhay ng kapatid mo, kapag nawala yan, hindi mo na bababalik yan. Hanggat narito siya, iparamdam mo na, hindi ko alam kung nakakatuwa yung kapag sa libing, yung sa lamay, kompleto yung buong pamilya. Pati yung nasa probinsya umuuwi. Pati yung nasa abroad umuuwi. Bakit kaya hindi dinalaw ng buhay? Habang buhay pa, puntahan niya na. Bakit patay lang, hindi niya na mararamdaman yun, mga kapatid? Sa verse 20, sabi niya, sa halip, so wag ho tayo mag-impok ng ganong klaseng paraan, mag-impok lang tayo ng sapat. Huwag tayo mag-hoarding ng kayamanan. Ngayon tumataas ulit ang sili. Kaya yung mga magsasaka, mangingisda pala si Tata Guryo. Sasabihin ko sana si Kuya Rolly,
Kuya Rolly, meron ka bang tanim na sili? Nagwa 1.5 na ang sili ngayon. O, paldong-paldo ka kapag may tanim ka ngayon, sabi ng mga magsasaka. Sa halip, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Ano nga ba yung sinasabing kayamanan sa langit? Sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5, sabi niya, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng kanyang habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Verse 4, na magmamana tayo ng kayamanang hindi nasisira, walang kapintasan, hindi kukupas, na hinanda ng Diyos sa langit para saan? Para sa inyo. Para sa atin. Sama niyo naman ako. Para sa atin. So tinan niyo po, yung kayamanan, yung taong nag-iipon. Simula sa pagtatrabaho, nagse-save siya, mangingibang bansa, magninegosyo, maghahanap buhay, invest dito, invest doon, yung lahat ng income na iniipon niya. Binibili niya ng property, ng bahay, ng alas, ng sasakyan. At masasabi niya, wow, ang dami ko ng ipon. Yun yung kayamanan sa lupa. Pero pansinin niyo yung kayamanan sa langit. Na magmamana tayo. Kapag sinabing mana, ikaw ba nag-ipon? Ikaw ba nagpagod? Ikaw ba ang nag-invest? Swerte ho nung mga anak na merong mayamang magulang. Ano po? Swerte nyo. Edge nyo na yan. Plus factor nyo na yan. Meron na kayong one step ahead para mabuhay ng masagana. Compared doon sa ipinanganak na walang pamana kundi utang. Iba ho yung mamumuhay ka nang umuupa ka kaysa meron ka agad titirhan. Kasi bakit? Nag-ipon ng magulang mo eh. Ang kayamanan sa langit, sabi diyan, mamanahin lang natin. Hello? Kapag mamanahin, ikaw ba nag-ipon? Ikaw ba nag-invest? Para ka lang nakaupo. Tapos lalapit sa iyo. Anak, eto na yung mana mo. Treasures in heaven. Yung kayamanan sa langit, mga kapatid, hindi natin pinaghirapan. Sa nakaugat, sabi ni Peter, sabi diyan, dahil sa laki ng habag, yung treasures in heaven mula lang sa habag ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Walang credentials, wala, habag lang. Wala yung pagmi-ministry, habag nga lang eh. Wala ba yung pagmi-mission, habag. Ang puhunan, wala sa atin. Ang puhunan sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kaya tawag sa atin, tagapagmana. Yung treasures in heaven, hindi mo pinagpapaguran. Makakatuwa, no? Dito, ilang negosyo na ba ang bumagsak? Ilang investment mo na ba ang na-scam ka? At least nagtatry ka pa rin. Pero yung kayamanan sa langit, mga kapatid, ngayong umaga dapat maunawaan natin. Hindi tayo nag-invest. Hindi tayong mamumuhunan. Makukuha mo yung kayamanan sa langit, hindi ikaw ang magpapagod. May nagpagod para sa'yo. Sino? Si Kristo. Nung pinako siya sa krus, nung siya'y namatay, nung siya'y nabuhay, yun ang buhay mong pag-asa. Na isang araw, sabi niya, magmamana ka ng kayamanan. Pasensya na po kayo. Commercial. Magmamana tayo ng kayamanang di masisira. Yung kayamanan sa lupa, sinisira yung nag-iipon. Pero kapag ang kayamanan sa langit at natanggap mo, hindi ka sisirain. Yun ang maganda. Walang kapintasan. Tapos, saan daw nakalagay? Doon sa langit. Para sa atin yun. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Yun lang ang puhunan. Ang pananampalataya hindi pa atin.
Atin ba yung faith? Nakukuha mo lang yung saan? Sa pakikinig. Kapag pala nakaupo ka sa Bible study at nakikinig ka ng salita ng Diyos, nabubuo pala yung kayamanan mo sa langit. Hindi lang tinutugon yung mga prayer request mo sa lupa. Kasabay nun, iniipon ng Diyos ang kayamanan mo sa langit habang nakikinig at tumitibay, umuusbong ang pananampalataya mo rito sa lupa. Ang iyong kayamanan sa langit na iipon na bubuo. Kaya tayong mga mananampalataya, ang ating tingin, kaya pala sabi ni Christ, huwag kayong dito sa lupa tumingin. Ang inyong paningin, lahat ng mananampalataya, ang tingin saan? Sa langit. Kasi bakit? Yung lahat ng nakikita nyo rito, ligawin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kapatid, kahit gaano kakagwapo, kahit gaano kakaganda, lilipas din yan. Pero ang hinanda sa atin ng Panginoon, isang kayamanang hindi masisira. Imagine, purihin natin ang Panginoon. Imagine mga kapatid, ako po'y 50 anyos na. Hindi pa rin po ako mayaman. Meron lang. Gunting lang, hindi ako nangihingi ng pangangailangan ko. Yun lang, meron ako. Pero wala akong kayamanan. Pero habang pinag-aaralan ko ito, natutuwa ako. May kayamanan ako sa langit eh. Hindi masisira. Itong kayamanan, gusto ko itong ipanakaw. Ano yung pananampalataya, gusto kong maibahagi. Di ho ba yung kayamanan sa lupa gusto makuha? Gusto niyo bang kunin yung kayamanan ko sa langit? Sige, kunin mo lahat. Ibahagi natin si Kristo yung kayamanan na panlangit. Ibahagi natin, huwag natin ipagdamot. Ang kayamanan sa lupa, habang iniipon mo, nagiging makasarili ka. Habang iniipon mo, habang dumadami, hindi ka nasisiyahan. Sa usaping pera, gaano kadami ang pera mo para masabi mong okay na? Sapat na. Pwede na. Gaano kadami? Ilang zero ang gusto mong makita sa iyong libreta para sabihin mong tama na, okay na, madami na eh. Wala. Kasi bakit? Habang nakikita mong kaya mong kumuha ng maraming pera, kukuha ng kukuha. Pero ang kayamanan sa langit, iba epekto. Habang nakukuha mo yung kayamanan sa langit, natututo kang magbigay. Yan ang napakaganda. Baliktad, ano? Habang nag-iipon ka ng kayamanan sa lupa, nagiging makasarili ka. Pero kapag yung kayamanan sa langit ang nakuha mo, nagiging mapagbigay ka. Mapagbigay na po ba kayo? Meron na kayong kayamanan sa langit. Purihin ang Panginoon. Sa Matthew chapter 13, verse 44. Ito'y talinghagang sinabi ni Kristo. Sabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang taong, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng ari-arian niya upang bilhin ang bukid na yun. Yung kingdom of heaven, sabi dyan, ay katulad ng isang kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ng isang tao. Tinabunan niya, umalis ulit siya, ibinenta niya lahat ng meron siya. At nung hawak niya yung sapat na pera, bumalik siya dun sa bukirin. Binili niya yung bukirin. Isa pa. Verse 45, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya. Ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yun. Kapag daw natagpuan mo na yung kaharian ng langit, na natagpuan na natin ngayon, hopefully, nababawasan or nawawalan ng value yung yaman ng mundo sa buhay mo. Ulitin natin. Kapag natagpuan mo yung kayamanan ng panlangit,
Na yun ang goal ng isang mananampalataya. Yung value daw ng pera, ng lupa, ng bahay, ng kotse, ng titulo, ng kapangyarihan, ng katanyagan, na de-devalue, nawawalan ng kabuluhan. Bakit? Kasi nakita mo mas mahalaga yung perlas, mas mahalaga yung kayamanan. Ano yun? Kaharian ng langit. Ang isang hindi mananampalataya, ang kanyang buhay sa araw-araw, pagising, pera, ting! Nagbe-break time, pera, ting! Lunch break, pera, ting! Bago matulog, pera, ting, 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 ting! Sa panaginip, pera, ting, 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 ting! Kasi bakit? Pero mo hanggang panaginip. Nag-i-sleep po ka, nagbebenta ka ng lupa. Pati sa panaginip na naghahanap buhay ka pa rin. Ganon ka-attach ang tao sa kayamanan. Pero once na makilala niya si Kristo, nawawalan daw siya ng halaga. Kung ikukumpara dun sa kayamanan na panlangit. Yan ang sinasabi ni Paul. Sabi yan ni Christ, ito sabi ni Paul, Philippians chapter 3 verse 7 to 9, sabi niya, ang ganda ng sinabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano daw yun? Ang pagkakilala kay Kristo. Purihin ng Panginoon. Na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay na pinalagay kong mahalaga, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at tinuring kong basura, makamtam ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Treasures in heaven. Alam niyo yung epekto? Baliktad silang dalawa, no? Ang pangit ng epekto ng kayamanan sa lupa, nagiging makasarili. Handa mong ibenta yung kapatid mo sa laman, alang-alang sa kayamanan. Handa mong ibenta yung pinagsamahan niyo ng 20 years para lang sa promotion. Pero kapag nakita mo yung kayamanan sa langit, mga kapatid, mas nagiging makabuluhan daw ang buhay. Ang ganda ng epekto sa tao ng treasures in heaven. Ano po? Kaya sabi ni Paul, abogado ako. Hindi na siya nag-practice. Isa siyang sundalo, taga-usig ng Kristiyano, hindi siya nag-practice. Nag-retire na siya, early retirement na siya. Siya ay Pariseo. Walang halaga lahat sa kanya yun. Ano daw? Kapalit ng lalong mas mahalaga ang pagkakilala kay Kristo. Kilala niyo na ba si Kristo? Nasa inyo na ang pinakamahalagang bagay na magkakaroon ka sa mundong ito. Ang yaman mo, kapatid. Yung meron sa'yo, ipinagpalit ni Paul yun sa lahat ng meron siya sa kanyang lumang buhay. Kaya yung pagkakilala mo kay Kristo, yan ang true treasure in heaven habang nasa lupa ka. Hindi mo nga lang yan pwede ipangbayad sa ospital. Pero yung faith mo, kapag nag-pray kami, magbabayad para sa'yo. Hindi lang literal na, ito po yung faith ko. Oh, paid na po yan. Bayad na po ni Kristo yan sa krus. Hawak natin ang pinakamahalagang yaman ng mundong ito. Kasi hawak natin ang pinakamahalagang bagay ng langit. Walang iba kundi si Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Meron dalawang senaryo sa Bible. Yung mayamang lalaki at si Sakeo. Tingnan niyo po yung epekto kasi ang sabi ng verse 21, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroon din ang puso mo. Sa Mateo chapter 19 at Lucas 19.
May isang mayaman, sabi niya, Panginoon, ano bang dapat kong gawin para magkamit ako ng buhay na walang hanggan? Gusto niya mag-invest sa treasures in heaven. Yung mayaman at yung si Zaccheo, parehas nilang nakatagpo si Kristo. Ano po, parehas nilang nakausap. Tapos si Zaccheo naman, ay papasok si Jesus sa Jericho. May isang lalaking nagngangalang Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at mayaman. Given, pareho silang mayaman. Ubod sila ng yaman, pareho. Namit nila si Christ. Ano epekto? May pinagawa si Kristo doon sa mayaman. Sabi niya, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, pagbili mo yung ari-arian mo. At mahagi mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. Si Zaccheo, iba. Sabi kay Zaccheo, bumaba ka Zaccheo. Kasi ngayong araw, kailangan kong pumunta sa bahay mo. Pupuntahan kita sa bahay mo, Zaccheo. Ano yung tugon nilang dalawa? Ang tugon ng mayamang lalaki, nang marinig ng binata ang sinabi ni siya umalis, na malungkot sapagkat siya maraming ari-arian. Binenta ba niya yung ari-arian niya? Hindi. Kasi bakit? Yung puso niya naroon sa kayamanan na panlupa. Hindi niya nakita yung value ni Kristo sa harap niya. Mayaman siya, dumating si Kristo, hindi niya na-recognize na mas mahalaga si Kristo kesa dun sa kayamanan na meron siya. Kaya sabi diyan, umalis siya, tumalikod siyang malungkot at hindi na nagpakita ulit sa church. Hindi po sa church. Kay Christ po, hindi na po siya sumunod. Pero kay Zaccheo, ang tugon niya, Panginoon, kalahati na aking mga ari-arian ay bibigay ko sa mga dukha. At kung may nadaya ako, ibabalik ko ng 4 times. Ang tanong, inutusan ba siya? Hindi po inutusan si Zaccheo. Nakita lang niya na si Kristo mas mahalaga doon sa pera na meron siya. Hallelujah. Nakita niyo na ba si Kristo? Alin kayo doon sa dalawang kwento? Nakita niyo na ba na mas mahalaga si Christ kisa sa iyong pera sa bangko? Ekta-ektaryang lupain? Magagarang sasakyan? Certificate ng iyong mga pinag-aralan? Nakita mo ba na mas mahalaga si Christ sa lahat ng bagay na yan? Kung oo, tayo si Zaccheo. Kaya sabi niya, ano pera ba ang problema? Huwag natin pag-usapan ng problema. Hindi problema yan. Kung gusto mo, iyon na. Huwag lang tayong magkasirang magkapatid. Alam yung isang dangkal na pag-usod ng muhon, sige, iyon na. Kasi bakit? Nakita niya, mas mahalaga si Kristo kumpara doon sa kayamanan ng mundo. Kaya sabi niya, ibibigay ko, Panginoon, sabi ni Zaccheo, sa mga dukha, ibibigay ko yung sa mga nadaya ko, kung mandaraya kasi ito sure siya. Ibabalik ko po ng 4 folds, 4 na ulit. Ang nakakapagtaka, hindi siya inutusan. Ang tunay kusa, ang tunay nakakakilala kay Kristo, hindi na pinupuwersa. Kusa na siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Bakit? Mas mahalaga yung value ni Christ kaysa dun sa value ng kanyang lupa. Bakit? Natatakot siya, baka kainin ulit siya ng kayamanan. Nakita niyo po yung epekto ng treasures ng mundong ito at ng treasures in heaven. Ang yaman ng mundo, habang kinukuha natin, nagiging makasarili tayo. Subalit ang yaman panlangit habang iniipon natin, ay ginagawa ka nitong isang mabuting tao. Bakit? Yung Kristong nananahan sa buhay mo, siya yung nagtutulak sa iyo, siya yung naghuhulma sa iyo, siya yung nagbabago ng puso mo, siya yung umaayos ng iyong masamang pag-iisip, at hinuhulma ka niya ayon sa kanyang sariling
wangis. Mga kapatid, wala man tayong malaking pera sa bangko, pero meron tayong kayamanan sa langit. Walang iba kundi si Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Balikan natin saglit ang sinabi ni Paul. Sabi niya sa Pilipos, ang lahat ng bagay na pinalagay kong walang kabuluhan at tinuturing kong basura, makamtam ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ama naming nasa langit, kami ay sobrang nagpapasalamat, Panginoon. Masyado kaming nagiging abala, Panginoon, sa mundong ito. Masyado kaming nag-i-invest ng napakahabang oras, napakadaming araw. Minsan halos lahat ng aming lakas, inuubos namin patungkol sa kayamanan ng mundong ito, Panginoon. Pero salamat sapagkat nakilala ka namin, natagpuan mo kami, binago mo yung takbo ng aming isipan, O Diyos. Binigyan mo kami ng panibagong perspective sa buhay. Na ang kayamanang pinagkaloob mo sa amin sa lupa ay aming magamit upang maitulong sa aming kapwa. Lord, salamat sa paglalagay mo ng ganyang kaisipan sa aming puso. At habang kami naririto, Panginoon, ang maging laman ng aming isip, ang aming mamanahin, na kayamanan dyan sa iyong piling, O Diyos. Lord, maraming struggle. Actually, ngayong araw na ito, may mga kapatid kaming sobrang nagdaranas ng malaking problema na may kinalaman sa physical at sa financial, Panginoon, at ang iba ay sa relationship. Pero Lord, ang lahat ng ito ay kaya namin pagtagumpayan. Kaya naming tiisin at batahin, Panginoon. Sapagkat malinaw sa aming isip, itong lahat ng ito'y pansamantala lamang. At meron kaming hinahantay na isang napakagandang pamana mula sa iyong kahabagan. Ang mga kayamanan sa langit sa iyong piling. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, at ang tanging papuri at pasasalamat ay para lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa awit 19.1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang kalawakan ay nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. Then on verse 148, purihin ninyo ang Panginoon mula sa langit. Purihin ninyo siya sa kataas-taasan. Purihin ninyo siya, kayong lahat niyang mga anghel. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights above. Ang sabi po ng salita ng Diyos, na ang kalangitan daw po ay nagpapahayag ng kaluwalhatian at kadakilaan ng ating Panginoon. So this morning, let us join the heavens and the earth to bow down, to shout, to praise, and worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise you, our God. We worship you, our King. We worship you, our Savior. We worship you, our Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Hallelujah. Let your face shine on us, and the world will know
holy. Holy, holy are you, Lord. Yes, the whole earth is filled with your glory. Let the nations rise, rise to give. Yes, honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you reign. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing a hallelujah to you, our King. Yeah. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing a hallelujah to you, our King. Hallelujah. We praise you, Lord. Oh, you deserve it, Lord. Oh, you deserve it, Lord. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Tayo po ay magkaloob ng may galak at saya sa ating mga puso. Alam niyo po mga kapatid, yung mga alon sa dagat, yung bawat pagsikat ng araw, yung bawat huni ng mga ibon, alam niyo po, every day, they never fail to worship the Lord. Tayo po, are we doing our purpose to worship the Lord? Hindi po tayo papatalo sa mga alon. Hindi po tayo papatalo sa mga ibon. Dahil ngayong umaga, isisigaw at aawitin po natin ang ating papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. You deserve all the glory. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Let your face shine on us, and the world will know you live. Sing, let your face. Let your face shine on us, and the world will know you live. Come on, lift up your voice, church. And all the Hallelujah! Yes, you are.
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, your name is Jesus. All thrones and dominions, all powers and position. Your name it stands above them all. Yes, your name Come on, is church. the Lord is strong. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, Holy. holy, all creation cry, Yes. holy, Oh, Lord. you are lifted high, holy, holy forever. Lift up your voices. Hear people sing, Come sing. holy to the King of Kings. Yes, you are, Lord. Holy, you will always be. Lord. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries. Sing holy. Holy, Worship you, Lord. you are lifted high. Holy, holy forever. People sing. Hear people sing, holy to the King of Kings. Yes, you are Jesus. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Yes, Lord. Holy, holy forever. You will always be holy. You will always be Yes, Lord. holy. Our God. You will always be holy, holy forever. Hallelujah. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, Hallelujah! pagdakila ay tanging sa iyo lamang, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah! Shout out your praise. Shout your praise to the Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we give you honor and praise. Your people will sing. Your people will praise and worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, praise you, Lord, our God. Hallelujah. Thank you, Lord. Part of our worship, tayo po'y nagkakaisa sa katawan ni Kristo. And because we are in one body,
one mind and one spirit. Iniutos po sa atin ng Panginoong Isus. Ang Panginoong Isus, isang ordinance. It's just it's a command. Tuwing tayo magkikita-kita, magsasama-sama, gagawin natin ang pagpipira-piraso ng tinapay. We're doing this because we all are God's followers in Christ and we're all part of God's family. Let's pray. Salamat sa inyo, Panginoon. Ito pong pagkakataong ito ay itinalagon niyo po sa amin dahil ito po'y unay iniutos mo po sa amin upang matatak sa aming mga isipan, kami mapaalalahanan na kami inyo at kayo'y amin, na ang inyong katawan at inyong dugo ay binigay niyo sa amin upang ikaaligtas, linis ang aming mga kasalanan, upang sa mga kayamanan sa langit, ito po'y aming pwedeng makamtan sa buhay na walang hanggan na inyong inilalaan para sa amin mula nung kami nanampalataya sa inyo. Maging pagpapala ito sa lahat, maging kabahagi sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Gusto pong basahin dito sa aklat po ng Korinto, chapter 11. Hintayin lang po natin naka-flash po doon sa screen yung verse para lahat ay makapagbasa. Ayan. Sabi po dito sa Tagalog, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y ipinagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, atin po'y taas. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin po natin sabay-sabay. Verse 25, ito po rin ang sinabi naman niya. Natapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin po natin sabay-sabay. Sabi po ng Panginoon, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang pagpapala ng Panginoon ay ating tanggapin at ang kanyang pagpapaalala sa atin na tayo isang katawan, isang dugo, isang ulo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ay atin pong gagawin ito hanggang sa kanyang muling pagparito. Pagpalain po ang lahat ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakahirap pong pigilin ng mga sarili natin na magpuri sa Panginoon. Hani po. Kaya po ngayong umaga, patuloy po nating aawitan ng ating Panginoon. Pero may gusto lang po kong ituro na magiging step ng ating chorus. So napakadali lang po. Ito po, ganito lang. Tapos ganito lang po. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Ganito lang po. Ganun lang po. Ulit po. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. So, ganun lang po. Ulit-ulit lang po tayo. So, ngayon po, tatanungin ko po ang lahat. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon at sumunod sa ating Diyos? Hallelujah! Sama-sama po tayong umawit. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading
I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church! We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. One more time. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I am praised but not crushed, persecuted and abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. And joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, the joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. Come on, church! I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's go! We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Isa pa! We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Buting Diyos, masarap mag-ipon ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kung hindi sa langit. Yung kayamanang iyon ay hindi kayang nakawin ni numan. Kung yung mga naiipon nyo dito sa lupa ay kayang-kayang nakawin. Pero yung kayamanan na nasa langit, kailanman hindi kayang nakawin. Sa ganitong pagkakataon, kada araw ng linggo, pag Bible study, tayo'y nag-iipon sa Diyos. Tayo ay nag-iimpok. Pero ang Diyos, kapag nag-withdraw ka, ibibigay sa iyo. Sa Diyos ka nag-ipon, sa Diyos ka mag-withdraw. Humingi ka lang. Kahapon, galing kami sa Bella Vita, sa Bible study. Hindi ko sukat akalain habang kami nagkukwentuhan ni Ate Florence, sabi ko, yung aking pambiling sandals, nadamay pagpagawa ng tricycle. Totoo to. Habang kami nagkukwentuhan papuntang Pililya, yun ang pinagkukwentuhan ko, wala na akong pambiling sandals. Habang pagdating namin sa pangalawang Bible study, bigla na lamang tumunog ang cellphone ko. Iisa ang nakalagay, Kap Gcash. Hindi ko naman sukat akalain na yun ay nagbigay na sa akin ng pambili ng gamot at iyon din na magbibigay. Pagbukas ko ng Gcash ko,
1,000. Kaya kahapon, kagabi, pag uwi namin, nakabili na ako kahit paano ng sandals. Biyaya ng Diyos, nagkuhan ka sa Panginoon, nag-ipon tayo sa Panginoon, pag-iipon itong ginagawa natin, pero sa ating Panginoong Yesus, sa Kanya tayo mag-withdraw. Ang Diyos ang magbibigay sa atin. Hallelujah! Dakilang Diyos sa aming amang nasa langit, kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat Ikaw na aming Diyos ang siyang patuloy na gumagabay at umapatnubay sa amin. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na nagtuturo sa aming Panginoon upang patuloy namin maunawaan at patuloy namin maintindihan ang iyong mga salita. Kaya dakilang Diyos, salamat. Itong aming ginagawang ito, ito'y pag-iipon diyan sa langit, Panginoon. At alam namin, Panginoon, sa bawat paglapit namin sa iyo, Ikaw ang magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya dakilang Diyos, salamat. Patuloy mo po kami pagpalain. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay ng lahat-lahat sa amin. Higit lalo po sa lahat, ang lahat na nagkaloob at naghandog nito. Ikaw pa rin, Panginoon, ang magbabalik sa kanila ng higit sa kanilang inaasahan. Kaya dakilang Diyos, salamat. Salamat sa kabutihan mo, kalakasan, kalusugan, kagalingan, sakit, karamdaman. Ikaw ang magbibigay ng lahat na yan. Thank you, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.